So mga tol, mamaya na nga po ang laban ni Unified WBA at WBC Light Flyweight World Champion Japanese Kenshiro Teraji sa baluarte niya sa bansang Japan. Dedepensahan niya ang dalawang titulo dito sa Venezuela boxer na si Carlos Canizales. Ngayong hapon na nga po yan mag-uumpisa at matatapos ng gabi. Undercard nga din po sa laban na yan ang nooy tinalo ni Floyd Mayweather Jr. na si Japanese kickboxer Tenzin Nasukawa na ngayoy professional boxer na at may malinis na record sa pro na 2-0. Kaabang-abang nga po ang laban na yan mga tol. Isa nga po itong si Kenshiro Teraji ang sinasabi na isa sa may pinakadelikadong suntok. Samantala, magbabalik na rin sa ring ang WBO number 1 contender na si Pinoy Remart Gabalio ngayong darating na February 13. Haharapin niya ang Thai boxer na si Pai Parov para sa WBO Oriental Bantamweight title na gaganapin sa Midas, Pasay. Ibo-broadcast ang laban na yan sa One Sports, Signal at Pilipinas Live. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos nga pong umatras itong si Jasper Cayno alias Batang Yagit kay Albert Pagara at nagbago ang isip at lalaban na daw siya kay Pagara. Sinabi nga po niya mga tol, dagdagan lang daw yung TF niya kahit konti. Lalaban na daw siya kay Pagara. Hindi daw siya takot kay Pagara. Masyado lang daw kasi mababa yung 4,000 para lumaban dito kay Pagara. Kailangan din daw niyang kumita ng pera. Sana daw maintindihan siya. Lalong lalo na daw yung mga bashers na nang mamaliit sa kanya. Subalit mukhang wala pa nga pong sagot ang management ni Pagara sa ngayon. Dahil kung matatandaan, matapos i-announce ng Pinoy Boxing Prodigy Promotion na hindi natuloy ang laban ni Albert Pagara versus Jasper Cayno, may kapalit na agad itong si Cayno. At ang makakalaban na ni Pagara ay itong si MJ Yangan Odona. Pero malay natin mga tol, magbago pa ang isip ng promotion. Speaking of Jasper Cayno mga tol, nagbigay nga po siya ng prediction kung sino ang mananalo kay Inoue versus Casimero kung sakaling maglaban ang dalawa. Paliwanag ni Jasper Cayno mga tol sa channel ni Paukas Sports, si Casimero daw ang pipiliin niyang mananalo. Paliwanag ni Cayno, nahirapan daw kasi si Inoue kay Tapales. Yung estilo daw kasi ni Tapales, hawig kay Casimero. Doon pa lang daw, nahirapan na daw itong si Inoue. Kaya may kalalagyan daw itong si Inoue kapag tinamaan daw na malakas na suntok ni Casimero. Sa ibang balita naman mga tol, matapos nga pong sabihin ng tagapagbalita ni Casimero na si Kuyang Joseph na may kalaban na daw si Casimero at nasa 70% na daw ang negotiation. Nagsalita nga din po ang isa sa may connection sa team Casimero na si Boss Rich Don. Paliwanag ni Boss Rich Don mga tol, totoong may kalaban na daw si Casimero at magugulat daw tayo kapag nalaman daw natin kung sinong boksingero na yan. Magkakagulo daw ang boxing world kapag pinasabog daw ang balitang yan. Title eliminator na din daw yan mga tol sa WBO Super Bantam. Hindi pa daw nila pwedeng ilabas dahil nire-respeto daw nila ang promotion. Mga fake news, puro kayo may laban, puro paasa. Sino ba nagpapaasa? Meron naman talaga. Ano kami naging fake news? Kami yung nasa likod. Kami yung nakakausap. Kami yung nakakasama. Oh. Bakit namin sasabihin kung makagalit sa amin yung promoter? Hindi kami gahaman sa views para sabihin namin kung sino yung yung makakalaban. Kahit ngayon pwede ko sabihin kung sino makakalaban ni Boss Champ Control si Casimero, pero hindi ko sasabihin. Dahil may respeto kami sa TVP. Malapit na po ang pagbabalik ng ating Boss Champ 4 Alas Casimero. At bibigyan na naman po kayo. Ito sigurado po, magandang laban to at exciting. Kilala nyo po guys. Kilala nyo po. No, konting tease na lang, mag-a-announce po sila. No. Hindi pa ho si Inoue. May isa pa ho. May isa pa ho makakalaban guys. Si Inoue hindi pa ho yan. Ayan o, sinasabi ko po sa inyo, legit yan ha. O, hindi ako nagpe-fake news. Pwede ko naman sabihin Inoue yan, di ba? Kung gusto ko mag-fake news. Pero ako na po mismo nagsasabi, hindi pa ho si Inoue. Hindi pa ho si Inoue. May isa pa. Pero di ka libre. Di ka libre, guys. Oh yes, eliminator na po. Di ka libre po to, guys.